hello guys! Welcome to my channel. Ako nga po pala si Dexter, isang full-time Lalamove rider po. Welcome po dito sa kauna-unahan ko pong video. Ang pag-uusapan po natin ngayon is tungkol po kay Lalamove. Bibigyan ko po kayo ng tips and guide po para mabilis po tayo makakuha po ng mga driver na kukuha ng mga ipapadala po natin. So samahan niyo po ako. Una sa lahat, ano po ba ang Lalamove? Ano po ba ang Lalamove? Diba? Ang Lalamove po, ito po yung delivery na gumagamit po ng platform o application po. Yun po yung Lalamove apps. Ito po siya, yung icon niya, at yung Lalamove driver apps naman po. Ito naman po yung ginagamit ng mga Lalamove rider. Ito. Dito po sa Lalamove apps, tuturuan ko po kayo ng step by step kung paano po mag-book kay Lalamove. So madali lang naman po kasi ang Lalamove po no? Si customer po mag-book po siya kay Lalamove apps. Lalagay niya po yung mga detalye doon. Sa oras po na place order niya na po ito, maghahanap na po ito ng mga malapit na rider. Bali, papasok po siya kay Lalamove driver apps. Si Lalamove rider, kukunin niya po yun at tatawagan at pipick upin po yung item. Ganun po siya. Napakasimple lang po. So, bali ang ituturo ko lang din po sa inyo ngayon is paano po magbubook step by step. O bago po tayo makapag-start, syempre kailangan po muna natin ng application ni Lalamove. So, ang Lalamove apps po ay available po sa Google Play Store. Na ito po yung icon niya. So, yan na po no. Bali, hindi po tayo magkakamali dito kasi ang kay customer is orange, ang kay Lalamove driver naman is white na po ang icon niya. So, ito na nga po, mag-i-start na po tayo. Ang unang-una po natin gagawin is dapat mag-register po tayo ng account natin kay Lalamove. Bali, dun sa paggawa naman po ng account kay Lalamove, madali lang naman po, nandun naman na po yung mga dapat natin ilagay. Na-install na po natin yung application, nakapag-register na rin po tayo, bali magla-login na po tayo. So, sa pagla-login po, bali ilalagay po natin yung username na nilagay po natin nung nagre-register tayo. Pati na rin po yung password. Paalala po, sa password po, kahit alam naman po natin na kahit saan pong platform, ang password po hindi dapat natin po pinamimigay. Pagkatapos, lalabas po yung ganitong screen. Lalabas po ito. Pagkatapos po yan, meron pong tab yan. Mamimili po tayo kung motorcycle, MPV, or yung light truck po. Dahil nga po, isa po akong Lalamove rider po, motorcycle po yung minamaneho ko. Kaya dito sa video na to, magpo-focus po tayo sa motorcycle. Sa motorcycle po, syempre, hindi katulad po ng sa MPV tsaka sa light truck, tayo po ay nasa 20 kilos lang po ang limit ng weight ng item na ipapadala po natin. Syempre, kasama na rin po doon yung size. Bali, ang size po is hindi po lampas sa size po ng ating Lalamove bag. Kasi ang Lalamove bag is standard po siya o sumusunod po siya sa kung ano po yung rules ng mga pampublikong daanan po natin. Bali, bago nga po tayo mag-book, dapat alam muna po natin kung paano po kinukompute yung ating magiging pamasahe o which is yung bayad po doon sa pagdi-deliver po natin. So ito nga po ang computation po ng Lalamove is ang base fare po niya is 60 pesos plus 8 pesos po kada kilometro. Pagpalagay na po natin isang metro ay isang kilometro. No? Sa isang kilometro, ang babayaran po natin ay 68 pesos po. 60 pesos sa base fare plus yung 1 kilometer po na layo, which is yung pong 8 pesos. So, magiging 68 pesos po siya. Balik po tayo sa pag-book. Nakita nga po natin itong image na to. So ito nga po yung susunod na image. Bali, nakalagay po dito na kailangan po nating maglagay ng pick-up location at saka drop-off location. Ito po yun, no? So, sa pick-up location po, kailangan po nating ilagay yung address na pagpipick upan ni driver. Siyempre, nasa baba na rin po yung name at contact number nung pagkukuhanan ni Lalamove rider. Samantala, doon naman po sa drop-off location,
maglalagay po tayo doon ng address ng pag-dideliveran ni Lalamove Rider. Bali, yun na nga po. Maglalagay din po siyempre tayo ng pangalan at contact number po na magre-receive. Ito po mga contact number po ito, mahalaga po ito kay rider para kung ano man po yung mangyari o ano yung mga dapat tandaan na rider is may tatawag niya po. Doon po sa additional services, nakikita niyo po yung mga box. Kailangan niyo lang pong i-check yung box na po. I-click lang po natin yung box na yan kung ano po yung gusto natin na additional service. Papaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung mga additional service. Una na nga po dyan, yung insulated box. Hindi po lahat ng Lalamove Rider is meron pong Lalamove bag. No? So, kung gusto nyo po na wala pong Lalamove bag o hindi nyo naman po kailangan ng Lalamove bag, pwede nyo naman po i-leave as blank po. Hindi po natin pipindutin. Pero kung yung pangangailangan po natin is kailangan po ng Lalamove bag, pindutin lang po natin at ito po ay free of charge po. Wala pong additional charge. Sumunod na po tayo dun sa cash handling. Ito po ay may involved na pera. Ang cash handling po, ginagamit po siyang service kung ipadadala po natin, kung ang ipapadala po natin is pera or gagamitin natin siya sa COD, which is yung cash on delivery. Kalimitan po ginagamit po ito ng mga online seller po natin. Ko na rin po sa cash handling. No? Marami pong mga customer na nagkakamali po sa cash handling at purchase service. Yung ibang mga customer, mas gusto nila yung cash handling kaysa sa purchase service kasi mas mura po ito. Ang charge po ng cash handling is 30 pesos. Samantalang ang purchase service po is 50 pesos. Pero mali po ang paggamit. Bali, sa cash handling po, ang karaniwang ginagawa po ng ibang mga customer is pinapalit po nila ito sa purchase service, which is ang purchase service po may kailangang abonohan na pera, which is involved din nga po yung pera. Pero pagkakaiba po nito is ang cash handling nga po ay ginagamit po sa COD at saka pag magpapadeliver po ng pera. Sumunod po is queuing service. Ang queuing service po ay ginagamit po natin kung si rider po ay may kailangang pilahan, katulad po ng bangko, remittance center at iba pa. So, ang sumunod naman po is ang purchase service. Sa purchase service po, ito po yung service kung saan si Lalamove Rider po ay mag-aabono po doon sa halaga ng item or nung ipapadala po ni sender. At doon naman po sisingilin ni Lalamove Rider si receiver na doon sa inabono po niya na pera. Magkakaroon lang po kayo ng additional 60 pesos kung si Lalamove Rider ay naghintay or na-delay ng 30 minutes dahil po sa reason na ang may kasalanan naman po is si sender o yung nag-book. Ang sumunod naman po ay yung dalawang button, yung scheduled at saka po yung deliver now. Yung schedule po, yun po yung advance booking. Pwede po siyang 30 minutes ahead, 1 hour, 1 day, 2 day, 3 days. Yun po. Pantalang, ito pong deliver now, ito po yung kailangan po natin ngayon na. So kapag pinindit po natin siya at na-book na po natin, makukuha po agad siya ni Lalamove Rider at pipick upin na po niya agad yung item. So pagkatapos nga po niya, napindot na po natin yung deliver now, lalabas naman po itong window na to. Dito naman po, maglalagay po tayo ng note. Sa totoo po talaga, mahalaga po ang note, lalo na po sa purchase service. Kasi dito po sa note, pwede po nating ilagay kung magkano yung aabonohan or ano yung kailangan gawin ni Lalamove Rider. Sunod naman po is yung name and contacts. Dun sa name and contacts po, ang ilalagay po natin dyan ay mismo pangalan po na nag-book. Isa po yung tatawagan ko para ma-confirm ko po yung order. Sumunod nga po dyan is yung favorite driver. Dito po, optional naman po to. Kasi alam ko naman po, nag-uumpisa pa lang nga po tayo mag-book. Bali kung habang tumatagal po, nakapag-book na po tayo ng ilang sunod, bali, magkakaroon po tayo ng rating sa driver. Pwede nyo po siyang i-rate at gawing favorite driver po. Bali kapag meron na po kayong favorite driver, pag pinindot nyo po to, lahat ng booking po ninyo, una po siyang papasok dun po sa favorite driver nyo. At kung hindi man po ito kunin ng mga favorite driver nyo, pupunta na po ito sa pinakamalapit na rider na nasa inyo, na nasa inyong lugar. Sunod naman po is yung payment method. Sa payment method po, meron po tayong tinatawag na Lalamove Wallet.
dito po magta-top up po tayo. Parang kumbaga loloadan po natin si Lalamove application. Yun po, pwede po natin gamitin yun as pambayad or kaya cash po ang ibibigay natin kay Lalamove Rider. Mamimili po tayo dun sa dalawa kung Lalamove wallet or cash po ang ibibigay natin kay Lalamove Rider. Pagkatapos po niyan, makikita po natin dun sa baba, meron pong nakalagay na promo code. Minsan po kasi si Lalamove nagbibigay po siya ng promo. At dun po sa promo code na yun, dun po natin ilalagay yung code para maka-discount po tayo. And then, nailagay na po natin siya. Pipindutin na po natin yung button na place order. Dito po sa place order, pagka-pindut po natin ito, automatic na po, maghahanap na po si Lalamove apps ng pinakamalapit na rider. And then, pipick upin nga po ito ni rider. Tapos, tatawagan po kayo ni rider agad-agad para ma-confirm po yung order. So, malapit na nga po tayong matapos guys. So, gaya nga po ng sinabi ko kanina, bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po tayo makakamura at kung paano po tayo makakahanap ng rider ng mas mabilis. So, may mga customer po tayo ng mga online seller po dyan. Mas gusto po nila na mag-COD, which is yung cash on delivery po. No? Dun po sa mga customer po natin na mga nagsi-COD, inire-recommend ko po na gumamit po kayo ng purchase service. Bakit po? Sa COD po kasi, sa cash on delivery, ito po siya. No? Si sender po, magpapadala po ng item kay rider. Then, si rider naman po, sisingilin niya or kukolektahin niya po yung bayad dun sa item. Pabalik naman po ulit kay sender. Bali, nagkakaroon po tayo ng round trip or additional stock. So, dagdag po yun sa bayad po kay Lalamove. Samantalang, kung gagamit ka po ng purchase service, si sender po, ibibigay niya po yung item kay Lalamove rider. Tapos, si rider naman po, babayaran or aabonohan niya na po ito. At i-deliver na po yun kay receiver. Si receiver na po ang magbabayad ng item. Bali, kumbaga, bibilihin na ni rider yung item para kay receiver. So guys, bali ganito po siya para mas maintindihan po natin. Gumawa po ako ng example booking or sample booking ng COD at ng purchase service. So dito po sa COD, kung makikita po natin, mas mahal po siya kay purchase service. Ito po yung na-save niya sa paggamit po ng purchase service. So, yan na nga po, no? Sana po nakatulong po ng kahit konti itong tip pong to para dun sa mga nag-online selling po, no? Sa mga Lalamove rider naman po na katulad natin, sana po huwag kayong magagalit sa akin kasi tinuro ko po ito sa ating mga customer. Isipin nyo na lang po na ito pong tip na ito is para na rin po sa ating mga Lalamove rider. Siyempre po, no? Kapag naaalagaan at natutulungan po natin si customer, siyempre magtitiwala po sila sa atin at dadami po ang booking at siguradong dadagsain po tayo ng mga order. Maaaring kabawasan po ito sa kikitain natin, pero isipin na lang din po natin na tulong po ito para sa atin din. Kasi kung aalagaan po natin si customer or tutulungan po natin sila para mapadali o mapamura yung babayaran nila, syempre tatangkilikin po nila yung serbisyo po natin. At sigurado, pag tinangkilik po nila tayo, dadami yung customer, dadami rin po yung booking. Sa mga Lalamove po natin na lumalabas po at nagtatrabaho pa rin po ngayong ECQ, sana po lagi po tayong mag-ingat para na rin po sa ating pamilya. Sana po supportahan niyo po itong video na to or itong channel na to. Please subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa pong mga video. Bali ito pa nga lang po yung unang kong nagawa dahil nga po ECQ. Hindi na rin po kasi muna po ako bumabiyahe sa kadalilan ng aminin na po natin natatakot po ako na baka aksidente or matsambahan po tayo. So, nag-iingat na lang din po ako. Sana po kayo mag-ingat po, doble and triple. Maraming salamat.